Been a long day, I just wanna lay down and sleep on my bed. But you stuck in my head, I don't know why. Wish that you... Good morning, good morning, good morning, good morning. Di ara mga kaibigan ko sa kahanginan sana po. Ang ganda ng weather po. Kaya konting ano lang, update lang po natin yung ano natin dito sa kalagayan natin dito sa aking nilalakaran. Kaya guys, yan po, ito na po yung ano, sitwasyon niya. Ang ganda ng sikat ng araw. Kahit mataas ang sikat ng araw or maano, ang aliwalas at saka naghalo yung lamig at saka init mga kaibigan ko. Sa oras ko ngayon, time check po tayo, 8:07. Kaya guys, sa panahon ngayon po guys, ngayon nasa kalagitnaan na ng December. Ngayon, umpisa pa lang na lumalamig ang panahon dito po guys. Kaya yan, medyo ang sarap sa pakiramdam. Kaya medyo malamig ka lang pagdating ng gabi. So ngayon, habang naglalakad ako guys, sasama ko kayo papunta sa aking aabangan or papasukan o yung ang pag-aantayan ko ng service ko papunta sa trabaho ko. Itong lugar ko kasi dito guys, ito yung Sharjah kung saan ako nakatira. Ito din yung dito yung main branch namin. Kaso lang doon ako na-assign sa kabilang branch sa Dubai. Kaya yan. Habang naglalakad, yaw-yaw tayo dito guys. Kumusta naman po kayo dyan? Papalapit na po ang Pasko. Ramdam na ba yung Pasko dyan? Sa amin dito guys, wala. Wala yan ditong Pasko guys. Hinauso yan. For almost 9 years guys, dito ako saan di ko naramdaman ang Pasko. Nararamdaman ko, malapit na mararamdaman kong lungkot. Kasi gusto ko nang umuwi guys. Pero sa mga nababalitaan ko o hindi nababalitaan, napapansin ko yun sa mga umuwi ng ano, katulad ng ate ko, yung mga pinsan ko na ano, umuwi na kasama ko dito sa UAE before. Gusto nilang bumalik, kaso lang hindi na sila makakabalik gawa ng yung edad niya, hindi na pwede. Yun, sa kapigil namin sa kanya before, gusto niyang umuwi siya. Ngayon hindi na siya makakabalik. Ngayon losyang na, sana losyang, Diyos lang ha, salitang losyang parang so, ano lang naman po yun guys, real talk naman po yan. Kung ikaw ay iba naman kasi yung sitwasyon dito sa ibang bansa kumpara natin dyan sa Pilipinas. Once na pag halo kasi yung mararamdaman natin pag nandyan sa Pilipinas, siyempre pang araw-araw ng mga gastos, hindi natin masasabi yun sa kukuha. Okay kung marami kang maiipon kung nandito ka, pero kung wala, paano na susunod mong araw, susunod ang buwan, susunod ang taon? Di ba, wala kang pakukuhanan, wala kang business kung wala ka naman naiipon. Aminin, makakarelate kayo dito, madami nag-abroad. Maliban na lang kung halimbawa na sarili mo lang talagang pinagagastusan, sarili mo lang yung sweldo mo. Iba paano kung ikaw ay sa trabaho mo, ang matatanggap mo lang resibo na. Comment down below kung hindi yan totoo. Totoo yan, karamihan sa nag-abroad. Ang makukuha mo lang, resibo na lang. Ang maiipon mo lang, resibo na lang. Kaya kasi ang totoo, hindi pa nga nakarating yung hindi pa nakaabot sa bahay, na ipapadala mo na sa Pilipinas yung sweldo mo. Kaya sa mga OFW dyan, nakakarelate yan sa ibig kong sabihin. Nakakarelate kayo dyan. Kasi yan ang totoo. Ako, hindi ko man yan, wala man akong pamilya or di man, single man ako. Pero full support ang ko. Yung ibig kong sabihin na kinikita ko dito, pinapadala ko sa Pilipinas. Kasi meron akong sinusuportahan na kapatid. Yan. Before na buhay pang parents ko,
pinapangako ko na yun na hindi ko yun sila sinabi ko yun sa magulang ko yun na ano, sagot ko na yan, huwag ka na mag-alala kasi wala naman ko iniintinding pamilya, kayo lang pamilya ko. Siyempre mas maigin na kayong susuporta ka sa ano, kasi ibang tao. Oo, magbibigay kasi ibang tao, pero hindi yung tulong talagang sakit sa buto. Kasi pag sa pamilya ko, ano sa mga kapatid ko, hindi ko pwedeng ano yan, ipasawalang tabi kung alimbawa may problema sila. Inuuna ko sila kaysa sarili ko. Although marami nagkasabi sa akin na mali daw yung style ng ano ko, pero hindi pwede kasi para sa akin mahalaga sila sa akin, sobrang halaga nila sa akin. Pasensya na guys, ganun ang pananaw ko sa buhay ko. Kung hindi man nyo naiintindihan kung bakit ko ganun ko sila kamahal. Yan. Kasi yung bang nung maliit pa ako guys, ibang ramdam ko talaga anong kahirapan o anong hirap sa buhay namin na mayroon kami before. Alam mo naman sa mga sa probinsya na nangarap, siyempre mangangarap ka, may iahon sa kahirapan ng mga magulang mo. Kaya nga guys, sabihin na, sabi ng kapatid ko na ba't kailangan pa mag-abroad na ano ganyan. Nakakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Iba din yun guys. Oo, nakakain tayo ng 3 beses sa araw, pero hindi mo rin masasabi yung bang hindi, alam naman natin na kapag takot ka sa Pilipinas ka lang, makakain ka, kaya kumayad ka lang, pero mas iba yung may more pa sa matatanggap ko pa. Yan guys, ano lang to, konting ano lang, medyo ano lang ako sa buhay ko hindi naman ako na ano, gusto ko lang may share kung ano yung kalagayan ko. Hindi naman kami yung tipong hirap na hirap kami buhay. Pagka sa amin, meron kami sa nasaka. Kung dito naman meron kami naman, magkano ka lang, magsikap ka lang, tanim-tanim ka lang, meron kami buhay ka lang. Mas iba din yung kasi yung may pagkukuhanan ka araw-araw. Yung kasi pangarap ko dapat dati na bago ako umalis, pinangako ko sa magulang ko na hindi ko, yung dati na kami lumalaki na nag-ano pa rin sila sa lupa, sila pa rin lumanda, lumaki kami na nasa sakahan pa rin yung mga magulang ko. Gusto ko kasi yung kami naman yun, ibalik ko sa kanila yung paghihirap na ginawa nila, na binigay nila sa amin. Ano nang sa nila. Siyempre, magulang ko na nagkaroon mga kapatid ng silang bahay. Silang lahat na never ko naranasan na hindi katulad ng iba na hindi ako magpapapit na ngayon. Meron, hindi, alam naman din niya na may mga magkakapatid na nagbabangayan, nag-aaway, pero never ko narinig din sa aming magkakapatid. Hindi ko nakikita sa akin mga nakakatandang kapatid na minsan may mga bagay na hindi nakapagkasunduan, nag-aaway-aaway. Siguro naman nakaka-relate kayo tulad na ngayon, nandito ako, nung umalis ako sa Pilipinas, mga magulang ko, buhay pa sila, ngayon wala na sila lahat. Namatay yung papa ko 2018, namatay sumunod yung mama ko 2020. 17 ang papa ko pala, namatay yung mama ko 19, kasi na sila na parang nalungkot yung mama ko after nung nangyari sa papa ko. Tapos ngayon ang nangyari, support ko na lang yung ang pinangako ko sa magulang ko na yung sana ay maano ko man lang papaano yung buhay. Ngayon, yung pinangako ko yun, ginawa ko, doon ko na binigay sa kapatid ko ng support.
din yung mga bagay na yun na sinasabi ko guys na ano, halimbawa nag-aaway-aaway sa amin guys, never nangyayari na wala na mga magulang namin. Yung iba nagkapatayan na lupa. Lupa namin nandun pa rin. Nakapangalan sa bunso namin. Yan ang pinapakasarap na pinalaki kami ng magulang namin. Ibang kung ano, buong buo pa rin yung ano, hindi namin yung bang walang yung nag-aatin or nag-iisip na nagsasabi na paghati-hati yung dito. Ganyan kasi talaga wala naman yung magulang natin. Ngayon guys, yun, parang naikwento-kwento ko sa buhay guys. Parang habang naglalakad yung yun guys, na ano ko lang kasi yung magulang ko, naiisip ko lang. Tapos, yung baka mapanood ng mga pinsan ko na ano, kasi ang salita kayo sa'yo. Mahirap para sa akin kasi parehas kami doon na wala na mga magulang. Hindi ba? Marami sila nakasabi. Kasi sila, buhay pa yung mga magulang nila, yung lupa nila wala na. Para bang isinama na yung lupa nila sa magulang nila na. Parang ano, din joke yung totoo talaga yung pero yun lang. Ano man, tindihan yung kulang parang lang na business yet lang kundi sa buhay. Habang maganda ko dito ng sasakyan. Kaya yaw-yaw to guys, para bang ano ako dito sa sinasabi ko. Inabot ako ng hiya yun guys. Kaya baguhin natin ang ano, topic natin, baguhin natin dito. Kumusta naman yung Pasko? Siguro naman sa mga empleyado ng Pilipinas dyan, sa mga nasa Pilipinas, panahon na naman, bonus na naman. Relate ako dyan kasi ilang taon din ako nakatrabaho ng ano, sa Pilipinas. Grabe. Mula nung graduating pa lang ako ng college guys. Nag-try na ako pumasok. Hanggat siyempre, pag ano, yun naman talaga natin, ano natin, sa hanap ng trabaho. Kaya yun. Yan, expose ako ng pagmumukha ko sa inyo guys. Ngayong buong video na to. Yan. Sana po ay huwag po kayo magsawa sa kapanood ng aking videos guys. Salamat sa inyong support. At don't forget din po huwag niyo po kalimutan po na i-subscribe ang aking channel, The Creators Vlog. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. Merry Christmas, Advance Happy New Year. Mag-ingat po kayo palagi. Saan man kayo sulok ng mundo, Merry Christmas and Happy New Year in advance. At sa ibang bansa, yung nasa mga OFW, ingat po kayo. Merry Christmas din po sa atin, sa mga nag-celebrate. Kasi sa amin dito, parang wala talaga yan. Kaya, and guys, goodbye guys. Maraming salamat.